matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Isang napakagandang araw po sa inyo, lalo na sa mga libu-libong nakikinig sa inyong programa. Well, isa po ko sa mga nangangarap na makilala ka. Kaya nga pagising ko pa lamang sa umaga ay ang YouTube channel mo at ang Spotify mo na ang aking tinututukan. Siya nga pala, ako si Dulce, isang born-again Christian. At kasalukuyang nagtatrabaho ngayon bilang isang guro sa kinder. Ilang beses na rin po akong sumulat sa inyo at sana po sa pagkakataong ito ay mabasa mo ito at ma-upload sa inyong channel. O kung hindi man ay makakuha man lamang ako kahit man lang kaunting response plus fan sign mula sa inyo, Papa Dudut. Lubos ko nang ipagpapasalamat sa inyo. Papa Dudut, simple lang naman ang love story ng buhay ko. Masaya, pero may pagkakataon din talagang sinusubok ng tadhana ang katatagan ko. Pero sa awa naman ng Diyos ay nananatili akong matatag. Maraming pag-ibig na ang dumaan sa akin. Pero sa kasamaang palad ay hindi yun nagtagumpay. Pero Papa Dudut, hindi pa rin ako nawala ng pag-asa at patuloy pa rin akong naghahanap kay Cupido. Hanggang sa makita ko na nga si Ramon. Isa sa mga kapatid ko sa pananampalataya. Mabait po si Ramon, friendly, palangiti at may itsura naman. Madali ding lapitan si Ramon. Pero ang higit sa hinahangaan ko ay ang pagiging relihiyoso niya. Kaya madali ko rin siyang naka-vibes. Pero isang gabi, Kuya Ramon, salamat ha at sinamahan mo ko sa fellowship natin kanina. Sabi ko sa kanya habang naglalakad kami pauwi. Wala yon. Nga pala Dulce, huwag ka namang masyadong formal kapag kaharap ko. Ramon na lang ang itawag mo sa akin. Kahit wala ng kuya. At saka huwag ka nang maasiwa sa akin. Sabi niya. Napangiti lamang ako sabay tango sa kanya. Siya nga pala, bakit hindi nakapunta sa fellowship natin sina Yvonne at Evelyn? Tanong pa niya sa akin. Hindi ako sure kay Evelyn pero si Yvonne, alam ko nag-overtime yon kaya hindi nakapunta. Sagot ko naman. Buti naman Dulce at regular ka nang nakakapunta sa fellowship natin. Natutuwa niyang sabi sa akin. Talagang naglaan ako ng oras para dito. Pasasalamat na rin sa Diyos dahil sa mga binibigay niyang mga biyaya sa buhay ko. Yun naman ang wika ko sa kanya. Alam mo kung tutuusin, kaya rin ako sinisipag na dumalo sa fellowship natin dahil sa'yo. Pag-amin ni Ramon sa akin. Talaga? Natuwa naman ako sa aking narinig. Dulce, curious lang ako. Sa ilang buwan nating magkasama, ano ako sa palagay mo? Masaya ba akong kasama? Agad ko namang sinagot si Ramon. Ayos ka namang kasama.
At saka mabait kang tao at very accommodating. Nakakatuwa ka rin kasama. Na-entertain ako basta hindi ako nalulungkot. Iba talaga yung feeling ko kapag kasama kita. Dagdag ko pa. Anong ibig mong sabihin sa iba ang feeling kapag kasama ako? Curious niyang tanong sa akin. Yun nga, parang parati akong masaya kapag kasama kita. Ikaw ba? Nag-isip-isip muna siya bago sagutin ang aking tanong. Masaya ako kapag kasama ka. Sa palagay mo ba, kaya tayo pinagtatagpo ng kapalaran para pasahin natin ang buhay ng isa't isa? Malay mo, tayo ang tinadhana para sa isa't isa. Sabi pa niya sa akin. Napatingin lamang ako sa kanya pagkatapos niyang sabihin yon. May ipagtatapat sana ako sa iyo, Dulce. Pero sana huwag kang mabibigla, ha? Napangisi naman ako. Depende yan sa kung anong ipagtatapat mo sa akin, sabi ko pa sa kanya. Paano kung sabihin ko sa iyo na gusto kita? Sa tingin ko kasi tinamaan na ako sa iyo. Pakiramdam ko in love na ako sa iyo. Kinakabahan niyang pag-amin sa akin. Nagulat naman ako sa kanyang sinabi. Ha? Ramon? Ginulat mo naman ako doon. Alam ko pero Dulce, panahon na siguro para ipagtapat ko na sa iyo ang lahat. Hindi ko na kasi siya kaya pang itago. Oo, mahal kita at naniniwala ako na pinagtagpo tayo ng tadhana. Pagpapatuloy pa niya. Seryoso ka ba sa mga nararamdaman mo para sa akin? Tanong ko naman sa kanya. Nung una pa lang kasi kitang makilala, alam ko ikaw na ang nararapat na babae para sa akin. Sa iyo ko nakita ang lahat ng hinahanap ko sa isang babae. At saka napansin mo ba palagi na lang tayong pinagtatagpo ng pagkakataon sa magkaibang mga lugar? Napaisip muna ako at naalala ko ngang may punto ang kanyang sinasabi. Oo nga, napansin ko nga yun. Sa palagay mo ba coincidence lang ba yun o talagang destiny tayong dalawa? Hindi naman ako nakakibo dahil napapaisip ako noon kung ano ba talaga ang score sa amin ni Ramon. I admit na gusto ko rin siya. Katunayan ay naging crush ko na siya nung una pa lamang kaming magkita. Pero hindi ko pa sure noon kung handa na ba akong i-push yon into love. Dulce, sana pagbigyan mo akong patunayan sa iyo na mahal kita. Na ako ang lalaking nararapat para sa iyo. Pagpasensyahan mo na ako, ha? Kinakabahan pa niyang sabi sa akin. Ano? May aasahan ba ako sa iyo? Samantala'y huminga naman ako ng malalim bago nagpatuloy. Ramon, pasensya ka na, ha? At wala pa ako maisasagot sa ngayon. Bigyan mo pa sana ako ng kaunting panahon para makapag-isip. Sana maintindihan mo ko. Sabi ko naman sa kanya noon. Naintindihan naman kita. Definitely maghihintay naman ako sa iyo. Pero pwede ba akong manligaw sa iyo ngayon? Alam mo na, para patunayan ko sa iyo na sincere ako sa iyo. Hirit pa sa akin ni Ramon. Agad ko naman siyang pinayagan sa gusto niya. Sige, manligaw ka. Maaring wala pa akong sagot sa iyo ngayon pero malay mo. Sa pagpupursige mo ma-develop pa ako sa iyo at mahalin na rin kita. Besides, nasa iyo naman ang criteria ko sa isang lalaki. Mabait ka, matalino, gwapo at higit sa lahat may takot sa Diyos. Papadudot nagulat ako sa pagtatapat sa akin noon ni Ramon. Kaya hindi ko siya kaagad nasagot. Oo, may nararamdaman akong espesyal para sa kanya at hindi naman siya mahirap mahalin. Pero hindi pa rin ako padalos-dalos noon. Pinag-iisipan ko munang mabuti kung sigurado ba ako sa nararamdaman ko para kay Ramon. At habang hinihintay naman ni Ramon ang sagot ko ay patuloy siyang nanligaw sa akin. Papadudot. Sa panliligaw niya sa akin ay nakita ko na seryoso at malinis ang intensyon niya sa akin. Nakita ko rin na nakumbinsin na espesyal at mahalaga ako sa buhay niya. Kaya naman nang muling manligaw sa akin si Ramon at nung araw na yon ay hinarana pa niya ako. At naging saksi noon ang kaibigan kong si Yvonne.
Ramon naman, nagulat naman ako sa iyo. Ano ito? Hinaharana mo ako? Grabe, speechless naman ako sa iyo. Nagulat kong sabi sa kanya. Sabi ko sa iyo, Dulce, masosurpresa ka eh. Wika pa ni Yvonne na napag-alaman kong kasabwat pala ni Ramon sa sorpresang yon sa akin. Teka Kuya Ramon, part ba ito ng panliligaw mo ha? Tanong ko noon sa kanya. Natawa lamang si Ramon. Ano ba yan? Tinawag mo naman akong kuya. Pakiramdam ko tuloy tandang-tanda ako na. Teka, nagustuhan mo ba ang boses ko? Pasensya ka na kung sintonado ako pero nag-effort pa rin akong kumanta kasi sabi nila malakas daw ang hatak sa mga babae ng lalaking nang haharana. Ayos naman, nagustuhan ko ang effort mo na kumanta kahit na mukhang mambubulaho ka. Joke, natatawa kong biro kay Ramon na aaminin kong parang air supply ang boses. Kaso yung minalat version. Natawa lang din siya sa biro ko. Aray naman, siya nga pala. Flowers and gifts for you, Han. Wika pa ni Ramon sabay abot ng presents niya sa akin. Han ka dyan, hindi pa nga kita sinasagot eh. Natatawa kong sabi sa aking manliligaw. Sagutin mo na kasi si Ramon, Dulce. Pambubuyo pa sa akin ni Yvonne. Sumang-ay naman si Ramon sa kaibigan ko. Oo nga, tama si Yvonne. Kahit na sintonado ako sagutin mo na ang panliligaw ko sa iyo. Ilang buwan na rin ako nanliligaw. Ano Dulce? Wow ha, ano to sa pilitan? Nagtaray-tarayan kong tanong sa kanya. Sorry, si Yvonne kasi. Sabi niya sa akin dapat sagutin na raw kita. Kinakabahan niyang wika sa akin. Napangiti naman ako kay Ramon. Ikaw naman, sinusubukan lang kita. Huwag kang humingi ng sorry no. Ano Dulce? Matagal nang nanliligaw sa iyo si Ramon. Tapos patatagalin mo pa ba? Nakita mo naman ang efforts niya sa panliligaw sa iyo. Tingnan mo, kahit na medyo sintonado nag-i-effort pa rin siyang kumanta para patawanin ka. Katwiran ni Yvonne sa akin. Napapailing na lamang ako sa pangungumbinsin ng kaibigan ko. Ikaw talaga Yvonne? Ano na Dulce kaparas? Sagutin mo na kasi si Brother Ramon. Napatingin lamang noon si Ramon sa akin at tila naghihintay ng kasagutan. Dahil mukhang pinagkakaisahan niyo na akong dalawa, sige na nga, sinasagot na kita Ramon ng oo. Girlfriend mo na ako simula ngayon at ikaw naman boyfriend na kita. Sabi kong sagot sa aking manliligaw. O kita mo na Ramon, kailangang kulitin mo lang talaga yang si Dulce. Congrats nga pala, masayang wika ni Yvonne sa aking bagong boyfriend. Salamat Dulce, I love you. Pahalik nga sa girlfriend ko. Wika niya pagkatapos ay isang halik sa pisngi ang binigay niya noon sa akin. Papadudot sinagot ko na nga si Ramon dahil kumbinsido ako na mahal ko na siya at magiging masaya ako sa piling niya. Oo, hindi nga ako nagkamali noon dahil naging masaya naman ako. Ramdam na ramdam ko kasi ang kahalagahan ko sa buhay niya. Lumipas ang ilang linggo at buwan at naging magandang daloy ng relasyon namin. Halos perpekto na nga. Hindi nga kami nagkakatampuhan o nag-aaway. Puro sweet moments ang nangyayari sa buhay namin papadudot. Akala ko ay forever nang ganon ang takbo ng relasyon namin pero nagkamali ako. Dahil isang araw ay hindi ko akalain na isang pagsubok lang pala ang sisira sa lahat. Oo papadudot, nahuli ko noon si Ramon na nakikipaghalika noon sa karibal kong si Cielo na siyang kinagalit ko ng husto. Ramon! Galit kong sigaw sa aking boyfriend. Nagulat naman sina Ramon at naitulak pa niya palayo si Cielo. Pero itong si Cielo ay talagang nangasar pa sa akin. Bakit kasama mo ang babaeng yan ha Ramon? At saka bakit ka nakikipaghalikan sa kanya? Tanong ko kay Ramon. Hindi naman nakasagot kaagad si Ramon dahil hindi niya siguro alam kung ano ang ipapalusot o ikakatwiran niya sa akin. Masama bang maghalikan kami ni Ramon ha Dulce? Pangaasar pa ni Cielo sa akin.
Samantala dahil sa nagdilim ang aking paningin ay agad kong hinila ang buhok ni Cielo at pinagsasapok ang kawawang maldita. Kakalbuhin talaga kita, impakta ka. Dapat lang sa'yo yan. Galit na sigaw ko sa kanya habang nginungungod na ang mukha niya sa kalsada. Agad namang umawad sa amin si Ramon. Sorry Dulce, please sayaan mo ako magpaliwanag. Sabi pa niya sa akin. Ano pa bang ipapaliwanag mo sa akin ha Ramon? Kitang-kita ng dalawang mata ko na naghahalikan kayo. Siguro matagal nyo nang ginagawa ito, no? Tanong ko sa aking boyfriend. Actually hindi naman masyado. Singit naman ni Cielo. Dulce, tama na. Sorry na. Hindi ko intensyon na lokohin ka. Si Cielo lang ang humalik sa akin. Pagtatapat ni Ramon sa akin. Tumigil ka Ramon. Ikaw kaya ang madalas mangakit sa akin. Mataray na balik ni Cielo sa aking boyfriend. Kita mo na Ramon? Kaya pala palagi mong tinatanong sa akin kung nasa na ako. May ginagawa pala kayong kabalbalan ng bruhang yan? Galit kong sabi sa kanya. Dulce, maniwala ka naman sa akin. Giit ni Ramon sa akin. Bumaling naman si Cielo sa aking boyfriend. Ano Ramon? Sinong mahal mo sa aming dalawa ng babaeng yan? For sure ako ang pipiliin mo. Pang-asar pa ni Cielo. Pero isang malakas na sampalang ibinigay ko ulit sa kanya. Ngunit agad na sumaklolo ulit si Ramon at pinigilan ako sa pananakit sa bruha. Hayop kang babae ka? Mamamagay ang mukha mo sa akin, sinisigurado ko sa iyo, banta ko pa sa kanya. I'm sorry Dulce, hindi ko gustong saktan ka. Hindi ko sinasadya, inakit lang ako ni Cielo. Katwiran niya sa akin. Pero natukso ka. Alam mo? Kahit na humingi ka pa ng sorry ng ilang beses, hindi ka na talaga magbabago Ramon. Chick boy ka talaga. Disappointed kong sabi sa kanya. Break na tayo Ramon. Simula sa araw na ito ay tapos na ang lahat sa atin. Pagtatapos ko pa sa kanya. Papa Dudut, mali ako nang inakala na meron akong isang perpektong relasyon. Mali ako noon na akala ko ay naging tapat na sa akin si Ramon, na ako lang ang babaeng mahal niya. Kaya nga nung araw na makita ko ang boyfriend ko na may kahalikang ibang babae, sobra talagang nasaktan ang puso ko. Halos madurog nga ito. Hindi ko akalain na ang taong minahal ko ng lubos ay sasaktan lang pala ako. Papa Dudut, simula ng eksenang yon ay hindi na ako nakipagkita pa kay Ramon. Halos sumpain ko na rin ang boyfriend ko dahil sa panloloko niya sa akin. Pagkatapos noon ay gabi-gabi na lamang akong umiiyak, pero napagod din ako sa kakaiyak, Papa Dudut. Oo, maaring nasaktan na rin ako dati sa pag-ibig, pero mas nasaktan ako kay Ramon dahil sobrang pagmamahalang binigay ko sa kanya. Kaya upang hindi ko na maranasan pa ang matinding sakit na yon, ay desidido na akong tutuhanin ang pinangako ko sa sarili ko na hindi na ako iibig pa kahit kailan. Papa Dudut, pagkatapos ng breakup namin ni Ramon ay naging bitter na ako pagdating sa pag-ibig. Hindi na ako nag-entertain noon ng mga manliligaw at lahat sila ay sinusupladahan ko lang. Ito namang si Ramon, dahil siguro sa ginugulo siya ng konsensya niya, ay patuloy sa pangungulit sa akin. Napatawarin ko na siya. Gusto rin niyang makipagbalikan sa akin pero Papa Dudut, matigas na ang loob ko noon at buo na ang loob kong wag nang magpaloko sa lalaking yon. Kaso kahit na anong gawin kong pagtataboy sa kanya ay malakas pa rin ang fighting spirit ni Ramon na makuha niya ulit ang puso ko. Be, gising na. Gising na. Wika ni Ramon sa akin habang naalimpungatan ako. Pero dahil sa nakita ko siya ay nagulat ako at napabangon ng di oras sa aking kama. Ay kaloka, anong ginagawa mo rito Ramon? Bakit nandito ka sa kwarto ko? Gulat na tanong ko sa kanya. Be, sige na, sorry na, patawarin mo na ako.
Pakiusap niya sa akin. Umalis ka na rito sa kwarto ko, iniistorbo mo ako sa pagtulog ko. Utos ko noon sa kanya. Tingnan mo, 5:00 pa lang ng umaga. Teka, sino nga palang nagpapasok sa'yo, si mama? Oo, ang mama mo ang nagsabi sa akin na puntahan kita sa kwarto. Inform naman niya sa akin. Ano ba naman niyang si mama? Kabilin-bilinan kong huwag magpapapasok ng halimaw dito sa kwarto ko. Naiinis kong wika. Grabe ka naman. Di naman ako halimaw. Kontra ni Ramon. Halimaw ang tingin ko sa mga manloloko at babaerong tulad mo. Insist ko sa kanya. Sige na, umalis ka na, matutulog pa ako, puyat pa ako eh. Utos ko. Pero nagmatigas noon si Ramon at hindi talaga siya umalis ng kwarto ko. Ano ba? Layuan mo nga ako. Sige ka, kapag hindi ka lumayo sisigaw ako ng rape. Banta ko pa sa kanya. Please, bati na tayo. Pangungumbinsi niya sa akin. Anong akala mo sa akin, uto-uto? Batiin mo yung pagmumukha mo, che. Matutulog na ako. Sigaw ko sa kanya. Nagsisisi na ako, Mili. Hindi ko gusto si Shelo. Ikaw ang mahal ko, giit niya sa akin. Tapos ay pinakita niya sa akin ang pinaka nakakaawan niyang mukha. Oh please, tigilan mo na yung kaartehan mo. Huwag kang ngang magpaawa effect dyan. Kasi kahit na anong gawin mo, hindi ako naaawa sa mga kadramahang ganyan. Sarkastikong sabi ko sa kanya. Kaya mo bang makita na malungkot ang boyfriend mo? Pero naputol yon nang binato ko siya ng unan sa mukha niya. Aray ko naman, bakit mo ako binato ng unan? Reklamo niya. Binato kita ng unan para magising ka na sa kahibangan mo. And for your information, di na kita boyfriend, ex na kita. Get it? Ex-boyfriend na kita. Paalala ko sa kanya. Maawa ka naman sa akin, Dulce. Naiiyak niyang wika sa akin. Hindi mo ba talaga ako titigilan, ha Ramon? Galit na wika ko sabay sigaw. Mama, tulong! Nire-rape ako ni Ramon. Naalarma naman si Ramon sa ginawa ko. Uy, tumigil ka nga dyan. Huwag ka nang sumigaw, baka sabihin nga nila na nire-rape nga kita. Sita niya sa akin. Ang kulit mo eh. Ano, hindi ka ba lalabas ng kwarto ko? Baka gusto mong kalad ka rin pa kita palabas. Ano, sabihin mo lang. Hamon ko pa kay Ramon. Samantala ay huminga naman ang malalim si Ramon bago nagsalita ng pagsuko. Sige na nga, lalabas na ako. Pero Dulce, bago ako lumabas, gusto ko lang malaman mo na ikaw lang ang mahal ko. Wala nang iba at nagsisisi na ako sa mga pagkakamali ko sa iyo. Sana mapatawad mo ko, Dulce. Sinserong paumanhin niya sa akin noong araw na yon. Ganon kakulit si Ramon, Papa Dudut. Araw-araw niyang ginagawa sa akin yon. Minsan nga ay naririndi na ako sa boses niya, lalo na kapag hinaharanan niya ako. Madalas nga siyang sopla sa akin pero iba itong si Ramon. Desidido talaga siyang ipakita sa akin na sincero siya sa paghingi ng sorry sa akin. Kaya hayon, kung ano-ano mga bagay at pagkain ang ibinibigay niya sa akin bilang peace offering. Siyempre, Papa Dudut, tumaas lang ang kilay ko. Anong akala niya sa akin, uto-uto? Kaya nga sa halip na patawarin ko siya ay lalo pa akong nainis kay Ramon. Samantalang isang gabi ay nagulat na lamang ako at may nangaharana sa labas. Pagsilip ko as expected si Ramon ang bumungad sa akin. Pero this time ay hindi na air supply ang kanyang boses. Tom Jones na. Nangangasim version. Anong ginawa mo rito? Mataray kong tanong sa kanya. May sinama ka pang gitarista. Good evening, Dulce, my loves. Suwabing bati ni Ramon sa akin. Good evening ka dyan. Anong maganda sa gabi? Kung maririnig ko naman niyang nakakatakot mong boses. Grabe, hindi pa ako natutulog binabangungot na ako. Wika ko pa sa kanya. Pasensya na kung naabala kita, Dulce. Paghingi naman niya ng paumanhin sa akin. Bakit? Ano ba kasi ang problema mo ha? Tanong ko.
Patawarin mo na kasi ako, Dulce. Nakikiusap na ako sa'yo. Pakiusap niya sa akin. Alam mo, kapag nasar ako sa'yo, kakalimutan kong kapatid kita sa pananampalataya. Baka makalimutan ko ang Diyos at mapatay pa kita. Sige na, lumayas ka na, utos ko sa kanya. Dulce, pakinggan mo naman ako. Pangungumbinsi pa niya sa akin. Anong pakikinggan ko sa iyo ha, yung tsaka mong boses? Sarkastikong sabi ko sa kanya. Maniwala ka naman sa akin, nagbago na ako. Pinagsisihan ko na yung mga nagawa kong pagkakamali sa iyo. Mahal na mahal kita, Dulce, patawarin mo ko. Sinserong sabi niya sa akin. Pero hindi pa noon napalambot ang puso ko. Sa palagay mo ay maniniwala ako sa iyo? Ano bang gusto mong gawin ko para mapatawad mo na ako? Tanong sa akin ni Ramon. Dulce, hindi naman siguro bato ang puso mo. Sabi pa niya bago kantahin ang sikat na kanta ng panahon na yon na Pusong Bato. Susmi naman, huwag mo na kang kantahin yung Pusong Bato. Ang ganda-ganda ng kantang yan tapos minumurder ng tsaka mong boses. Pamimintas ko pa sa kanya. At saka for your info ako dapat ang kumanta niyan sa'yo. Kasi sino ba ang nanloko sa ating dalawa? Ikaw naman di ba? Hay nako. Ano? Hindi ka ba aalis? Hindi ako aalis dito. Hanggat hindi mo ako napapatawad. Pagmamatigas pa ni Ramon. Deep inside ay natawa lamang ako sa aksyon ni Ramon. Pero syempre kailangan kong i-maintain noon ang taray-tarayan ko. At tinatakot mo pa ako ha, pues sisindakin din kita. Hintayin mo ako dyan. Babala ko pa sa kanya. Pagkatapos noon ay kinuha ko sa ilalim ng aking kama ang arenola kong punong-puno ng ihi at binuhos ko sa kanila. Buti na lamang at nakaiwas sila. Kasi kung hindi ay uuwi silang mapanghi. Anyway, nagkatakbo naman palayo si Ramon at yung gitarista niya pagkatapos noon. Hindi na mabilang ang ginawa kong pagtaboy noon kay Ramon. Ganon ako kalupit, Papa Dudut. Gusto ko kasing ipakita sa kanya na hindi ako basta-basta nagpapatawad sa mga taong manluloko sa akin. Oo, marami noon na nagsasabi sa akin na OA na raw ako. Patuloy kong kinakawawa si Ramon sa kabila ng paghingi niya ng tawad sa akin. Pero para sa akin, deserve lang niya yon. Actually, kulang pa nga yung mga ginagawa kong pagpapahirap sa ginawa niyang pananakit sa akin. At kaya ko yon ginagawa kay Ramon. Dahil gusto kong tumatak sa kanya ang pagkakamali niya. Gusto kong pagsisihan niya ng lubos ang mga pagkakasala niya. Kaso Papa Dudut, tao lang din ako, lumalambot din. Oo, nagpatuloy si Ramon sa panunuyo sa akin. At unti-unti ring bumigay ang loob ko. Nakita ko rin kasi kay Ramon ang hinahanap kong pagsisisi sa mga ginawa niya sa akin. Kaya isang araw ay dumating siya sa bahay ko kasama sina Yvonne at Evelyn. Dala-dala nila ang mga regalo para sa akin. Sa palagay mo, mapapatawad kita sa pagbibigay mo sa akin ng mga regalong ito? Panunubo ko noon kay Ramon. Ilang beses na ako nagpapakita ng effort para mapatawad mo lang ako. Sana naman ay lumambot na ang puso mo sa akin. Sagot naman niya. Samantala ay huminga muna ako ng malalim bago nagpatuloy. Hay, may papangako mo ba sa akin na hindi mo na ako lolokohin at hindi ka na magiging chick boy? Mabilis namang sumagot si Ramon. Oo, pinapangako ko. We, talaga? Panunubo ko pa ulit sa kanya. Nagpatuloy naman ang aking boyfriend. Promise, Dulce, magiging tapat ako sa iyo. Nangangako ako na kahit kailan hindi na kita papayakin. At bibigyan ng sama ng loob. Mamahalin na kita ng buong tapat at iaalay ko ang buong buhay ko sa iyo. Dulce, mahal na mahal kita. Sinserong sabi niya sa akin. Napapangiti na lamang ako ng sandaling yon. Ano bang nakain mo ngayon at mukhang cheesy ka yata ngayon? Hirit ko pa sa kanya. Cheesy na kung cheesy. Wala akong pakialam. Patawarin mo lang ako. Sabi na lang niya sa akin. Okay fine, suko na ako, pinapatawad na kita.
Sabi ko na lamang sa kanya, at that point kasi ay na-realize kong deserve naman ni Ramon na bigyan ng second chance. Natuwa naman si Ramon sa kanyang narinig mula sa akin. Promise, hindi na ako gagawa ng mga bagay na alam kong ikakagalit mo. Hindi ko nasisirain pa ang tiwala mo. Payakap nga si girlfriend ko. Pagkatapos noon ay niyakap at hinalikan niya ako sa labi. Papadudot pagkatapos noon ay muli kaming nagkabalikan ni Ramon. Sa totoo lang ay marami noon ang naasar sa akin kasi nagpakipot pa ako ng bongga kay Ramon. Halos sumpain ko siya noon tapos makikipagbalikan din ako sa kanya. Pero deadma lang ako noon. Strategy ko kasi yon para in case na magkabalikan kami ni Ramon ay hindi na niya uulitin pa ang panloloko niya sa akin. Kasi naghirap na siya sa akin ng bongga. At tama nga ako papadudot, simula noong magkabalikan kami ni Ramon ay naging tapat na siya sa akin. At never na niya akong niloko. Minahal na niya ako at kahit kailan ay hindi na pinasama pa ang loob ko. Oo, aaminin kong nagkatampuhan kami pero madali din yung natatapos. Dahil pareho namang kaming forgiving. Sa ngayon, papadudot ay kasal na kami at tuwing May 25 ang aming wedding anniversary. Meron na rin kaming 2 anak at super saya ng aming pamilya ngayon. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Sana'y magustuhan nyo ito at basta ang masasabi ko lang ang sekreto ng isang maganda at matibay na relasyon ay ang pagtitiwala sa inyong mga asawa o kapartner. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. God bless you all. Lubos na nagpapasalamat, Dulce. Love is sweeter the second time around. Yan ang pinatunayan ng kwento ni na Dulce at Ramon sa atin. Siguro nagkamali si Ramon noong una pero ipinakita naman niya kay Dulce na nagsisisi siya doon and at the same time ay hindi na siya umulit sa pagkakamali. Yan ang pinaka-best na nangyari dito. Masaya kami dito sa aming programa na sa huli ay nagkatuluyan din sila. At isa na silang masayang pamilya. Sa mga nakikinig, huwag po tayong magdalawang isip na magbigay ng second chance sa taong mahal natin. Lalo na kung nakita naman nating deserve nila ang ating pagpapatawad. Sa nakakatuwa at nakaka-inspire mong kwento, Dulce, maraming salamat. God bless to your family. mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories,
Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.